Hello po sa inyong lahat. Marami pong nagtatanong sa akin about sa dreams. So, kumuha lamang po ako ng mga 10. Okay? Sasagutin ko kayo kasi kinukulit-kulit talaga nila kung ano ibig sabihin. Although marami naman po ibang nagtatranslate po ng panaginip nila. Ang pagkakaiba lang po kasi dito kasi halo-halo. So, ito na ha. Para kay Danilo Parantar. Sabi niya, nung bata pa daw siya, may nangyari na hindi about, ito na lang Danilo ano ko na lang siya, i-diretso ko na sa sagot. Doon sa panaginip mo, hindi ito about sa kasalanan mo. Ito ay ang pagpahiwatig kung ano at paano ka bilang isang tao. Nabigo ka ng sobra na ninais mo. Kumbaga may bagay ka na gustong makuha. Nabigo ka. Kung ano man yun, hindi ko alam kung ano yun. Kumbaga ito naman ay hindi naman talaga ito nangyayari sa'yo, di ba? Sabi mo lang kung anong ibig sabihin. So ibibigay ko sa'yo. Merong pangyayari na isang bagay na gusto mo makuha na nabibigo ka. At nagdudulot ito ng matinding sakit sa puso mo. Kumbaga, mag-isa ka lang talaga. Ganito kasi Danilo mahalaga ang pakikisama at unawa mo sa ibang tao. May mga bagay na hindi po natin dapat na pakialaman. Kumbaga, medyo overprotected ka sa mga mahalaga sa'yo. May mga kaibigan ka na pinahalagahan mo, importante. Nagdi-define kasi ito, kahit bata pa itong panaginip mo, nagdi-define ito sa'yo bilang ikaw Wala namang maging masama maging protected tayo, basta wag lang tayo umabot sa lugar ng himasok na tayo. Ikaw kasi ang mapapasama dito, Danilo. Wala namang masama kung magbigay ka ng payo, pero minsan, hayaan natin sila kung saan sila masaya. Basta ikaw, mahal ka ng Diyos dahil may bababala ka sa mga taong minamahal mo. Kaso lang kasi minsan talaga napapasama. Kaya siguro, I think mag-focus na lang po ikaw sa sarili mo para hindi mangyari po yung mga napanaginipan or nakikita mo na nahuhulog ka doon sa kumunoy ng apoy na kung saan sa'yo rin pala nagmumula, okay? Huwag ka magsayang ng oras sa ibang bagay na hindi naman related to sa'yo kasi nga, ang buhay mo, ikaw lang din po ang may hawak niyan. Ikaw lang din po magpapatakbo ng buhay mo. Walang iba. Kumbaga, marami man ang tutulong sa'yo. In the end of the story and the day, mag-isa ka pa rin lumalaban at sumusulat sa kwento ng buhay mo. Kaya, sikapin mo na mapabuti mo Sikapin mo na lang na mag-focus ka sa sarili mo. So, salamat and God bless Danilo. At yung iba naman, ayaw nila banggitin yung mga pangalan. So, nirespeto ko na lang at ibibigay ko na lang po yung sagot, no? Ito na isa ay nanaginip daw siya ng bubong ng bahay. Ang una daw ay ang bubong niya walang butas, ngunit pumapasok ang patak ng tubig ng ulan. Sa loob ng bahay ay may nakita daw siyang pusa na nakamasid sa loob daw ng bahay nila. Ang ibig sabihin po niyan, matibay ang pundasyon ng pamilya mo. Ngunit nakakalungkot lang kasi meron kang kasama sa loob ng bahay na nag-traitor sa'yo, na siyang dahilan kung bakit nasira ang samahan ng pamilya mo, kaya maging mag-ingat ka sa lahat ng taong pinapatuloy mo. Okay Kasi tinatanong niya na ako ito ng 10 beses. So sabi ko gagawin ko na po yung video. Kaya ito na Ito naman yung pangatlong nagtanong sa akin. Taga Mandaluyong po ito nagtatanong sa akin. Tsaka taga Pasay Nanaginip daw siya ng barya. Nakapulot daw siya ng barya. Pagkatapos yung barya daw nung pupulutin niya ay kulay ginto daw yun. Nung hinawakan daw niya ay naging kulay silver. Pero may aso na kumagat sa kamay niya. Ayun. Simple lang po ibig sabihin, no? Ang ginto na pera kasi magandang kahulugan yan. Pera yan, hindi minasahan. Pero, ang ibig sabihin niya, hindi ka nag-ingat siguro kasi alam mo kung bakit. Masyado ka nagtiwala sa tao sa mga paligid mo. Kumbaga, ika nga, pera na, maging bato pa. So, maging maingat ka kasi ang ibig sabihin na nga, so, meron pong nakamasid dyan sa paligid mo na bawat galaw mo pinagmamasdan. Kaya kaya kanyang sakta ng pisikal. Kaya huwag basta-basta magtiwala kung kanino-kanino lamang. Sana nasagot ko po ng maayos yung sa'yo at sana napulutan mo ng aral yung mga sinasabi ko. Yung isa naman ay nagtanong, nanaginip daw siya na barya. Barya din po to. Hawak na raw po niya sa kamay yung barya. Bigla daw nawala na may dumating na daga sa paligid niya. Ayun. Ibig sabihin po niyan, magtipid ka, ate. Magtipid ka ng pera kasi magkaroon ka ng isang matinding karamdaman. Ako, kailangan mo itong paghandaan. Kaya matuto kang magtipid para pag nagipid ka, may pera kang makukuha. Huwag na huwag maglilibre kung di naman kailangan. Kasi di ka naman mayaman. Kung alam mo naman nagtatrabaho ka, ba sabi mo nagtatrabaho ka lang. Tinitipid mo yung pera. Ngayon, pag kumain kayo sa labas, share. Diba? Hindi kasi pwede nang taya ko na. Ako hindi talaga po pwede yun. Kasi pandemya ngayon, tipid-tipid. Kasi ang sabi talaga dito, magkaroon ka ng matinding sakit. Kaya pwede po yung at isa ka sa mapabilang sa pandemya. Kaya maging maingat din Ang isa naman ay nagtatanong na naginip daw po siya ng uod. Sa paligid ng kinatayuan niya, maraming uod. Okay. Maging maingat sa lahat ng mga kinakain natin. O kaya tingnan mo kung expired na ito dahil
pwede kang malaso nito. At maaari ding may gagawa ng maitim na mahika sa'yo, kaya maging maingat. Ang uod, maraming definition po yun. Pero sa tanong mo kasi, ito ang definition. Alam mo na siguro kung sino ka, okay? So, punta naman tayo po doon sa isa. Isang upuan daw kung saan nakaupo siya kasama ang kanyang lulang yumauna. Kaso lang umiiyak daw po ito ng dugo, habang hawak-hawak daw yung balikat niya. Ibig sabihin yan, hindi ka na daw niya masamahan sa problema at pagsubok na dinadanas mo raw ngayon. Kumbaga, pinagsisihan din daw talaga niya kung bakit hindi daw niya naayos yung mga bagay-bagay nung siya ay nabubuhay pa. At hindi ka raw, kailangan mo raw pagmasdan yung nangyari sa ngayon daw kasi pwede daw may taong ginawa lang daw yan sa'yo para magkapera sila. Kasi hindi po maganda yung lumuluan ng pera, nalulungkot siya kasi nagkapira yung ibang tao instead na ikaw. Kumbaga, ang pinaharating na ng lula mo sa'yo na nasa tabi mo lang siya kahit anong mangyari, kahit nasa kabilang buhay na siya. Basta ang sabi lang niya is magdesisyon ka po ng tama at huwag padalos-dalos para hindi ka mapahamak. Okay? Punta naman tayo sa isang nagtatanong sa akin na naginip daw siya ng pintuan, ngunit biglang may nagbukas at binaril siya. Ayun. Isa lang po ang ibig sabihin nito, may papasok na tao sa buhay mo. Maaari itong karelasyon mo, kaibigan mo. Basta itong taong na to, may kaugnayan to sa'yo from the past or the future na minahal mo rin. Basta, ang ibig sabihin nito, gagawa siya ng kwento na ikakasira sa buhay ng pagkatao mo. Kaya mag-ingat ka sa lahat ng mga taong nakasalamuha mo, hindi lahat sasabihin mo yung mga sekreto. Sa ngayon, marami ang traidor, marami ang chismosa, kaya ingat na lang. Diyan ka na lang sa loob ng bahay mo, gawin mo lang yung trabaho mo sa loob ng bahay mo, iwas ka pa sa pandemya, iwas ka pa sa mga chismosa. So, walang gulo, di ba? Kasi ang inggit, walang gamot, maliban lang po sa pikit. Ipikit nila mata nila, tanggal ang inggit nila. Kaya ikaw medyo, nakikita rin kita nakikita ko yung ano mo tanong mo, dawin na magtanong ka. Ito na yun napakasimple, mahal ka pa rin ng Diyos kasi yun nga, pinaalalahanan pa rin sa'yo kung ano yung mga bagay na dapat mong ingatan. Yung isa naman na nanaginip daw siya ng singsing at natangay daw ito ng maitim na hangin. Ako, maiksi lang po ibig sabihin nito. Kung sino man yung taong mamahalin mo, may aagaw dyan. Nako, talas-talasan mo yung pakiramdam mo dyan. Ha, ganda ha? Kasi tanong mo, suot mo na, nung dumaan yung maitim na hangin, nawala. Okay, see? Yung taong minamahal mo, aagawin sa'yo. Kung kang jowa mo, agawin ng iba. Kaya maging maingat ka. Kasi sabi mo, yung jowa mong foreigner, kinakausap ang kaibigan. At medyo nagkalabuhan kayo. Very loud and clear po ang definition nun. Okay. Ay, isa naman ay nagtanong, marami daw balakubak sa ulo niya. Okay. May tao na maninira sa iyo ng puro kasinungalingan ang lumalabas sa bibig. Kaya, kumbaga ang taong ito nasa harapan mo lang. Kaya wag basta magtiwala at laging mag-ingat. Napaka-short lang po ng tanong, napaka-short ng sagot, pero napakalawak ng definition. Kung unawain mo na mabuti masasabi ko, ha? Itong isa naman ay nanaginip daw siya ng maraming dugo. Habang kinakausap daw siya, merong isang tao na maninira sa'yo para lang po siyang magkapera. Okay? Huwag basta kasi magtiwala or kunin lahat ng impormasyon mo kasi hindi naman natin dapat sabihin ng lahat yun May mga bagay na hindi mo dapat isi-share pa kahit kanino. Keep it to yourself kasi di mo alam kung sino yung mga taong totoo sa'yo sa paligid mo o hindi. Diba? Yung mga taong na kunwari mabait sa'yo, yung pala may pakay ng hindi maganda sa'yo. Kaya wag na wag mo po yung keep it the secret to yourself. Mas mainam ng ikaw na lang nakakaalam. Okay? So, sana sa lahat po nagtanong sa akin, ay nasagot ko po ng maayos sa inyo at naway naging gabay po ito para sa inyo. So, maraming salamat. Kayo lang po ay, alam pong naka-off comment po ang page ko, pero hindi po naka-off ang inbox ko. Mayroon lang akong bagay na tinatapos bago ko po siyang i-on. Kasi nga, mas mainam daw na off ang comments just to make it, stay away to the toxic people na nasa pandemya na tayo, nasa crisis na tayo, but we still have time na manira ng ibang tao. So, this is me. Alam kong nagpapasalamat ako ng sobra sa inyo, sa lahat ng mga followers ko na nag-i-stay sa page ko, nagpapalo sa YouTube ko. Maraming salamat po sa inyo at naway ko talagang matapos ng pandemya to para back to normal na po tayo. Alam po ng Diyos kung sino at ano, kasi ako wala akong pinatakutan na kahit sino because I know myself, I'm doing a good way. So maraming salamat. Thank you po and God bless.